halaman din. Ayan. Medyo medyo maulap. Pero ang ganda ng sikat. Yung araw, palubog na. Palubog na. Punta lang kami ng Walmart. Alas 8 na ng gabi. Mag-alas 9 na. Walmart muna. Ayun. Mapula ang araw. Sinisunog na naman kasi. Walmart. Ang bili ng aming mga Junakis. Biscuit na na butter. Cookie butter. Kuha kami cereal. Cookies and cream. Si Wednesday. Meron na labas na yung 2. Labas na yun ata. Ano pa? Oreo. Puro chocolate ata din. Hindi kasama yan bata price yan Ay kasama. Ba't ang laki na lalagyan yan? Siyempre si natin isa pa. Ayan, corn pops. Kaya corn flakes. Pwede rin. Corn flakes na strawberry Ito strawberry? Hindi, may strawberry na lang. Bumili si Jonas. Parang powder lang. Hindi naman siya dami. Wala tayong bag. Ayan yung bisco. Crunchy. Mas gusto niyo yung crunchy, diba? Dalawin na natin. Saglit lang ito dalawa Ginagawang dessert $5.97. Dati 3 something lang yun Let's go. Yung sa Walmart sa Superstore dati masarap din Wala na Wala na ba? Wala na. Ikot-ikot. Tapos na kami mamili. Yan lang talaga dinahin namin. Tsaka cherry dapat Walang cherry. Sa Superstore yung cherry na masasarap Dito wala nga kahit isa. Laruan. Nakakamiss niyo sa EB Games sa atin Oo. Sa may Deerfoot? Dami sinara yung pandemic ba yan? Oo. Kasi simula lang ng pandemic halos nun. Samsung. Kami na Superstore. Tawa siya Ang cute Ang cute daw. Bagay sa yan. Chubby Go Banana. Banana. San lagkit? Bagay sa akin Pag maliit, bagay sa akin. Wala na naman cherry. Naubos na ata. Usually doon yun Let's go. Dito. Wala na. Yun na lang. Ubot na. Nakakuha kami cherry ito. Yung nasa clamshell. Wala yung wala na yung binibili ko. Mas maganda tsaka mas mura. $2.97 per pound yun Tsaka ito meron cactus pear. Okay yung lasa. Nakaka-curious Kaya lang wala nakalagay na price. Baka mamaya pagbabayaran na magulat Blueberries. Mura yan Blueberries, $4.90. 2 pounds. Kaya lang ako lang kakain ito. Hindi naman kayo kumakain Mabilis pa naman madry yan. Kakain ka? Sure ka ha? Ayan Kainan na. Ayan yung biscuit. Gusto mo na ice cream? Kain na muna tayo. Sabi ko naghapunan na tayo. Nakalimot. Alas 10 na ng gabi. Hello guys. Ayan. Kaka-uwi lang. Katatapos lang din magluto. Pero yung mabilis ang luto lang. Nung oras na rin 3 lang kami. Wala si Jonas. Lumabas kasama yung tropa. Nagano lang ako ng... Ay, may usok-usok pa. Roasted potato. Tapos honey garlic na sausage.
Tsaka broccoli, cauliflower. Kain tayo. Ganda pala rito eh. Malinaw eh. Sa cellphone lang ako eh. Tumabi siya eh, no? Gusto mo talaga akong katabi, no? Kahit dito sa hagdan. Tuwa ka naman. Ay, naka. Wala, init. Tapos ano pa, sobrang usok. 37 ngayon dito sa Calgary kanina. Nung nagpipintura nga ako, tatlong t-shirt ang nagamit ko. Palit ng palit. Dalawang salaka kasi yun eh. Ang itim ng uso natin sa cherry na huli. Dalawang salangan. Umabot ng 45 doon sa loob. Kasi naka-on na yung Heater. Yung heater ng mga ilaw. After pa nun, ibe-bake mo pa yun. Yun ang hirap. Ayun nga, maga pa yung kamay ko. Ito. Yan, kita na mumula. Pulang-pula ito isa. Magagad sa amin eh. Mainit yung gun. Mainit sa nadodoble lahat, mainit. Sabi nga ni James, dapat daw pala nagdadala siya ng t-shirt. At talaga ako magdadala ng t-shirt. Ba't di siya nagdadala? Hindi, sabi niya, mabaho na nga yung truck ko eh. Yung upuan ng truck eh. Tsaka hindi bukod doon, yung talaga matutuyo ang kapatid ng pawis, sakit ng abot eh. Tapos pag uwi ko, diretso ako sa basement, tulog. Doon siya natulog eh, dala niya electric fan, presko daw. Pinatay din niya. Pinatay mo rin yung electric fan. Ang lamig eh, lumamig na eh. Sabi nga namin sa dalawa, gusto niyo matulog dyan, doon sila magpuya. Para ka naka-aircon sa basement eh, kaya ayos na ayos din eh. Tapos yung yung hangin, parang iba yung amoy dahil sa usok. Dahil nga may mga sunog. Yun nga pala, kanginang umaga, yung balita dito, kanginang umaga sa Jasper, kailangan daw, nagkamali yung message na sinend sa mga tiga Jasper. Sabi niya, susunog na yung Jasper within 3 hours. Kailangan makaalis na kayo ng Jasper. Kaya madaling araw, 3 AM, nag-aalisan. Yung pala, parang 5 hours before, baka pa na masunog yung town ng Jasper. Pero hindi naman yata. Awa ng Diyos, hindi nasunog. Ganda pa naman ng lugar na yun. Oo. One time lang kami nakapunta pero sulit talaga. Sinulit din namin. Pero, tapos sa may BC, may sunog din. Ang daming may sunog ngayon kaya yung quality ng hangin hindi maganda. AC na sabi niya, maalikabok naman. Kaya iwas nga daw maglalabas muna masyado dahil nga pwedeng magano ng asthma. Tsaka yung may tinuro sa atin sila Olive sa control ng Aralin nga natin para sa control ng kasi yung mga modern na bahay ngayon sumisip-sip siya ng ng hangin. Hangin sa labas. Hangin sa labas. Ngayon meron siya doon sa control panel na magsi-circulate lang dito tapos mga ilang oras tsaka pa lang lalabas yung di ba? Parang gano'n. Hindi ko kabisado eh. Nag-mention nila kung paano eh. Oo. Text mo si... Hindi, si Jonas. Paano mo? Kay Jonas yung manual. Yung manual, pabasa. So, yun. Tapos, trabaho. Yun. Naalala ko lang din yung sa trabaho namin dati kasi marami kaming Pilipino ron sa trabaho. Ngayon, pag may napasok, magpapasok siya. Tapos yung pinasok na yun, magpapasok uli. Yun lang. Parang dumadami yung Pero okay naman kasi maganda naman yung record ng mga Pilipino ron. Kaya lang nung mga kalaunan, parang maninigarilyo. Lahat maninigarilyo. Parang lumalabas na rin yung yung pangit na habit ng mga kapwa natin. Ganyan. Ako hindi kasi ako naninigarilyo. So, hindi ako... yung mga hindi naninigarilyo. Ayun nga sabi ni Melvin yung El Salvadorian. Paano tayong dalawa? Bigyan, hindi tayo naninigarilyo. Eh si James, di rin naninigarilyo. Alas ngayon natira, mga wala lang naninigarilyo. Mga naninigarilyo natanggal sila. Eh kaso nga, yung parang, yung isa nga, tumawag pa sa akin. Na, nandun pa tayo. Actually, matagal na yun eh. Naalala ko lang kasi, itong gagong kasama namin. Yung gloves na gorilla. May logo yun ng mga gorilla. Ginugupit niya, tapos dinigin niya doon sa locker namin. Pag dinigin niya, tapos nalagyan niya ng pangalan mga nakasamahan, yung mga nawala na kasamahan namin, nilalagyan niya ng pangalan. Tarantado ka, sabi kong ganun.
Nilalagay mo pa dyan. Sabi niya, hindi, para maalala natin sila. Tapos, Kaya bigla mo naalala. oo, kaya naalala ko. Tapos sabi no, kasi dito yung lumaki yung bata na yun eh. Ngayon, matanda na rin. Dahil ilang taon na rin kasama namin eh. Sabi niyo, nung minsan nagtatalo silang dalawa ni Mang Ben, yung matanda sa amin. Sabi niya, ikaw bata ka, wala kang utang na loob, ganyan, sabi niya. What's that? Sabi ni ng bata. Sabi niya, what's that? I don't know that. And syempre, ni-English siya. Tapos sabi niya, hindi mo alam yun? Dapat alam yun kasi Pilipino ka. Tapos ayun, parang nandito ka na sa Canada, parang Wala minsan hindi mo ma-explain, parang nagtatalo yung isip mo kung dapat mo bang ito dahil binigyan ka niya, bigyan mo uli siya ng pabor in return. Parang yung utang na loob na parang ibabalik mo sa kanya yung favor na binigay niya sa'yo. Pero dito kasi sa Canada, parang wala naman nun sa West. Actually, hindi lang naman sa Canada, para sa Pilipinas lang yata meron nun eh. Meron din sila, pero ibang term, ibang way. Parang ganun, bigyan mo sila, bibigyan ka rin niya ng favor. Pero, kasi, alam niyo naman, pag mga Pilipino, di ba, parang... Saka mabigat yung salita na utang na loob eh, di ba? Oo, medyo mabigat yun. Tsaka yung pag Pilipino kasi parang nag-i-expect tayo na may kapalit, ganyan, o may in return. Sa kanila kasi, bigyan mo sila ng pagkain, okay, thank you, ganun. Pero hindi doesn't mean na next na nagdala siya, bibigyan ka niya. Ganun sila dito eh. Kaya yung mga pagkakaroon ng utang na loob, hindi naman sa dapat mo nang tanggalin dahil nandito ka na sa Canada. Siguro part na yan, part na pagiging Pilipino natin. Part ng pagiging Pilipino natin. Kaya lang ilagay sa lugar. Yung nandito ka na sa Canada, parang iba na eh. Iba na siya yung Hindi naman sa wag ka na magbigay or wag ka na magbigay ng... Or wag kang tumanaw ng utang na loob. Oo, wag kang tumanaw ng utang na loob. Wag ka nang... Nasa sa iyo na rin yan. Nasa sa tao na rin kung ano. Kaya lang, yung kagaya nun, pinamumukha niya na kung di dahil sa akin, parang hindi kita na ipasok dito sa work na to. Ganyan. Yun lang. Sumbat na yun eh. Sumbat na yun eh. Yun lang, sumbat na nga yun. Kaso siya yung natanggal, natira yung bata. Kasi nga, syempre, iba yung trabaho niya, trabaho ng bata. So, mahirap yun eh. Utang na loob, hindi mo pwedeng... Once na tumulong ka, wag kang mag-expect ng kapalit. Kasi pag tumulong ka, kailangan yun eh. Yung bukal sa sarili mo. Tao sa puso mo. Na tumutulong ka or nagbibigay ka ng pagkain. Pero yung may kapalit, wag ka nang mag-expect na ganun. Actually, yung katrabaho nga na si James, yun eh. Minsan nagkikwentuhan kami tungkol sa toys. Nagko-collect din kasi ng mga toys yun. Yung pinakita ko rin sa inyo yun, di ba? Minsan, pag nagpiprint ako, may 3D printer ako, magpiprint ako 2 or 3, tapos bibigyan ko lang siya. Okay. Nung one time, binigyan niya ako ng yung mamahalin talaga na laruan na yun. Ito, sabi niya, may sobra ako eh. Bigay ko na lang sa'yo. Kumbaga na lang yun, yung pa-thank you na lang, di ba? Oo. Pero hindi ko na-expect na magbibigay siya kasi. Napapalitan niya. Napapalitan niya yung mga binibigay ko sa kanya. Pero sa akin, kumbaga pag nagpiprint, parang wala lang yun eh. Piprint ka, iblis na isa, 2 mo na. Saan nagbigay ka eh, kumbaga tao sa puso mo. So hindi mo naisipin na may kapalit yun. Kaya ganun din dito. Kung may nagawang kayo maganda, wag nyo isusubad na, natulungan kita o kasi mahirap yun at hayaan nyo ng panahon ng gumanti sa niya, sa kabaitan at kabutihan na gagawin nyo sa kapwa. Tama eh. Hindi pwede yung, nakatulong ako sa'yo nung nakaraan. Ngayon, kailangan ko ng tulungan mo ako. Parang pangit tignan. Hindi mo dapat sinasabi o ina-address do sa tao na ganito na pagbigay ako sa'yo. Ganyan. Bakit nung dati ganyan? Hindi na usod dito yun or hindi na talaga nire-recognize yun eh. Dahil nga yung culture nila iba. At sabi ko nga doon sa nakaraang naming
Mag-adapt ka sa culture kung saan kang bansa tumira. Kung saan ka tumira, ikaw yung mag-a-adapt, hindi yung ibabaguhin mo yung kultura nila dahil ganun yung kultura mo, parang ganun. May mga ganun nga dito eh. Di ba? Marami ng... Lalo, ang daming iba't ibang lahi. Iba't ibang lahi. Kagaya na lang nung pinapanood namin kanina na umorder siya ng bubble tea. Korean siya. Nagalit siya doon sa Korean niya kasi mas bata. Sa kapwa Korean. Sabi niya, I'm an old man. Sabi niya ganyan. Tapos sumisigaw na siya. So natakot yung batang babae kasi inakba niya ng syempre lumaki na sa US yung bata eh. Tumawag siya 911. Pagdating ng mga polis, nirereklamo niya. Kaya lang, alam niyo naman kung mostly mga napunta ng Korea o nanonood ng mga Korean novela, pasigaw sila magsalita eh. Tsaka pag sabi mo nga pag matanda, mataas yung tingin nila sa sarili nila. Lalo pag lalaki. Kagaya na lang nung instance na sumakay kami ng train o bus, pinaupo ko yung matandang babae at dahil sa atin syempre, kultura rin natin yun, di ba? Parang galang mo na lang din yun, matandang babae. Nung may sumakay na matandang lalaki pinaupo niya yung matandang lalaki. Sabi ko sa kasama, ba't ganun? Sabi niya kasi dito mas mataas yung yung mga respeto sa mga lalaki dahil nga daw kung hindi daw dahil sa mga lalaki na matatanda wala ang Korea. Mga lumaban sa mga lumaban, mga veterano, ganyan. So ganun yung nangyari yung sitwasyon nung kanina sa mga polis. Nadala niya nung sa bansa na sa US. Nadala niya yung kultura niya sa US dahil syempre mahirap na baguhin yung ganun ugali. Ang pulis sinisigawan niya yung mga pulis. Syempre, sabi niya, don't tell me what to do how to do my work, sabi ng pulis. Sabi sa kanya pwede ba doon ka muna, lumayo-layo ka muna sa amin. Sabi niya, kakausapin namin tong nagre-reklamo. Tapos tumawag siya ng nakatasawa niya. Ayan. Ganun din. Nagagalit din ng mga polis. Paano hindi? Binigyan siya ng citation, ticket. Ganun talaga. Kumbaga yun nga, mag-adjust ka sa bansang pinuntahan mo. Hindi ba pwedeng dalhin mo sa loob ng bahay yung culture nyo as para sa family. Tama, walang say yung nanay, di ba? Walang say yung nanay, nakatayo lang. Yung tatay pa rin ng Walang nagawa yung nanay. Kaya lang, pulis na yun Oo. Mahirap yung kulturang ganun dadali mo sa ibang bansa. Mapapaaway ka talaga pag yung mga kaugalian na ginagawa natin sa ating mga sariling bansa. Hindi naman lahat ng ugali o kultura natin masama Yung mga mabubuti, syempre. Dali natin. Pero syempre, huwag natin ipilit sa iba. Kumbaga, start sa family. Kung ano yung nakasanayan natin. Gaya namin, dito sa bahay, talagang Filipino way pa rin naman kami. Kahit sa mga pagpapalaki namin sa dalawa. Nagbe-bless, yung galang natin. Yung galang dalhin natin. Yung utang na loob, tumanaw ka ng pasasalamat. Pero yung utang na loob kasi, medyo, sabi nga namin, mabigat na yan. Mabigat na salita. Lalo na yung sa mga drama, wala kang utang na loob! Gaganon. Parang pangit tingnan parang... sa na lang sa pamilya lang merong mga mga pamilya na yung wala akong taloob, pinalaki kita, ganyan. Hindi. Kasi sa pamilya, anak mo yan Obligasyon mo yun. Pero ang anak, hindi obligasyon ng magulang. Ano? Anong gulo? Yung anak, hindi obligasyon ng magulang. Pero ang magulang, obligasyon na palakihin yung anak. Ganon yun. Tama. Kaya minsan merong mga magulang, ganito, hindi ka ganda, utang na loob mo sa kanya, kung wala, hindi dahil sa akin, wala ka dito. Hindi ganun Obligasyon natin yun as magulang. Doon pa lang nagsisimula, di ba? Tsaka mabigat talaga yung salita na ganun. Hindi minsan hindi ka tanggap-tanggap Kasi parang kundi dahil doon sa tao na yun, wala ka. Parang dahil lang doon, wala na. So yung utang na loob medyo ingat-ingatan ng salita. Kaya yung utang na loob dito sa Canada medyo na natin. Siguro sa kapwa natin Pilipino. Tumanaw tayo ng pasasalamat pero
wag mo na masyado ano yun yung utang na loob. Medyo broad kasi yung ano yung... Marami yun malawak. Malawak masyado yung ano yung pinaka ano niya, Yung meaning. salita, Yung meaning ng utang na loob. Pero ganun pa man, nasa sa atin na lang kung paano natin dadalhin o paano natin tatanggapin yung mga bagay na ganun. Yung mga salitang ganun. Ayun. Tama. Kami Nanonood lang. Nanonood lang. Init eh. Tsaka sulitin nyo yung ano, yung cherry kasi ilang buwan na lang. Ito yung uso. Ilang Uso buwan na na lang. medali sa'yo. Alin? Tumawa sa ganito. Ilang buwan na lang, winter na naman. Tsaka hindi rin kami makalis. Tapos gaya niya, may pasok siya. Nung last time naman dapat pupunta kami kang La Olive. Sumama naman yung pakaramdam niya. Hindi rin kami natuloy. Ano, Tambay. kasi parang nakaka-dehydrate, nakakahina talaga yung sobrang init. Iba yung init dito kaysa sa Pilipinas. Tsaka, Sobrang dry kasi. parang kang nasa oven. Tsaka yung mga nasa Pilipinas nga pala kayo, mag-iingat kayo lalo na sa mga Baha, ang dami. Napakadami ba? Dapat pala dito dalhin yung tubig na yun. Sa Bulacan, dati yung giginto, hindi basta-basta binaba. Ngayon, talagang wala. Baha na lahat. Lubog man. na. Yung kapatid niya, padaan doon sa ancestral home namin. Lubog na nga daw. Lubog na. Wala eh. Ganda pa naman sana. Tsaka lalo simula nung tinayo nila yung mall na malapit doon. May mall kasi. Sobrang dami na kasi tinatayo sa Bulacan. Kaya parang yung tubig, walang proper na drainage ba? Yung mga ganong sitwasyon ang hirap nang ayusin kasi taasan mo man yun, babaha pa rin yung paligid mo. Tsaka lang, pag tinaas mo yun, taasan mo ng todo. Taasan mo todo, taasan mo rin lahat, di ba? Hindi basta-basta. Nakakalungkot pag nakita mo yung mga post sa dati, hindi naman ganun. Ngayon, lumulubog na. Ganun talaga eh. Pero wala, hindi na natin kayang bago yung mga ganun. Hindi na natin kayang sakupin. Climate change yan eh. Dito naman, wildfire. Dito, wildfire naman. Sa US din, sobrang init. Mas lalo dun. Dapat nga nasusolusyonan ni Trudeau kasi ang laki ng binabayad ng mga tao sa carbon tax eh. Yung wildfire, kung ano yun, considered na ano yan, di ba? Sa causes ng mga Iba naman kasi yung ibang tao rin ang may gawa talaga eh. Yun yung bali-balita din, lalo na doon sa may small town sa amin doon dati, sa may Worsley. May mga reserved talaga na mga lugar, tapos sila nag-start ng fire. Pag start nila yun, kasi syempre, small town, siya, mag-increase yung ano niya, yung mga, pupunta yung mga bombero, maraming tao, ganyan. Magkakaroon ng, parang konting economy. Tsaka sobrang dry kasi ng mga rito. Puno, yung lupa, kapag ganyan, lalo walang ulan. Kaya saglit lang, pag nung nag-camping di ba? Saglit lang yung mga kahoy sunog ka agad eh. Mga siya, yung malutong yung mga kahoy, tuyo agad, no? Di kagaya sa Pilipinas, tetigas eh. Di basta-basta. Ayun ako nangingitim na eh. Pag nagda-drive, dapat mapana. Kasi yung niya, yung ano pangalan niya, yung shade. Di ba, pag binabayan, ganito lang eh. Ang late ko na, ang late pa nung shade na gano'n, tapos ang linaw pa, hindi pa tinted. Yung niya. Init ng mukha, dito lahat sa mukha ko. Sabi ko, ano ba yan? Paano ba pag nag-drive kayo mukha mo? Paano? Tumataas yung kilay. Lolo. Lolo ako Ako hindi masisilaw eh. Kilay nila yung may buhok eh. Kaya... Buti yung makapal yung kilay mo. Ay, no. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Tsaka pala, birthday na ng ate ko. Happy birthday tayo. Happy birthday. As promised, sabi ko mamating kasi sa mismong birthday niya. Tsaka, more blessings sa inyo. Kay Patrick. Ingat-ingat kayo lagi. Enjoy your birthday. Enjoy. And more blessings. Paano guys, thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.